Tatay ng boyfriend ko ang ama ng batang dinadala ko. Meron akong trabaho. Maayos ang trabaho ko. 3 taon na akong nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Maynila. Year 2020, nagka-pandemya. Work from home kami. At dahil work from home, ang dami ko ring oras sa bahay. Extra time, kumbaga. Hanggang sa nag-download ako ng isang mobile game. Na-addict ako rito. Baguhan ako sa larong yun. At doon, meron akong naging ka-team na talagang tumutulong sa akin. Fast forward, nagkapalagayan kami ng loob. Hanggang sa naging kami nung lalaking yun. Itago natin siya sa pangalang Alden. Ilang araw pa ang lumipas, niyaya niya na akong magpunta sa kanila. Mag-live-in daw kami. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay. Wala na raw ang nanay niya. Matagal na. Sumakabilang buhay na. At ang tatay naman niya ay, ayun, mag-isa. Ayaw niya raw sumama rito. At masama raw ang loob niya rito. Hindi ko masyadong tinanong kung bakit, DJ Rocky. Pero alam kong may care pa siya sa tatay niya. So fast forward, nagsama kami sa apartment ng boyfriend ko. Okay naman kami, masaya. Paminsan, may mga away, may mga tampuhan. Pero normal naman yun sa magkakasintahan. Then one day, meron daw nag-friend request sa kanya. Itago natin siya sa pangalang Richard. Sa tinagal-tagal ng panahon, tsaka lang nagparamdam ang kanyang tatay. At ang chat daw nito sa kanya ay gusto raw siyang makita. Nalaman ko, DJ Rocky, na talagang nag-iisang anak lang siya. So, ang sabi pa ng tatay niya, pumunta na raw siya sa bahay nito at doon na lang tumira. Para naman makamenos sa gastos. Pinag-usapan namin yun ni Richard. By the way, DJ Rocky, Alden Richard. Iyan ang buong pangalan ng boyfriend ko. Kung iisipin mo, DJ Rocky, tunog artista, diba? Pero may hawig ni Alden Richards ang boyfriend ko. Kaya nga, iniisip ko noon, magkamukha kaya ang tatay niya at ang boyfriend ko? Curious ako. So napag-usapan namin ni Alden na pumayag sa kagustuhan ng kanyang tatay. Dahil nga naman, mahirap ang buhay. Kailangan namin ng extra pera. At kung sakaling doon kami tumira sa bahay ng tatay niya,
makakamenos kami ng gastos. So, napagkasunduan namin na pumunta doon. Isang araw, nakarating na kami sa bahay ng tatay niya. Grabe, DJ Rocky. Masasabi kong may kaya ang tatay niya. In fairness naman, makikita mong maayos talaga ang tinitirhan niya. Ang itsura ng tatay niya, matipuno. Gwapo rin katulad niya. At syempre, parang amoy mayaman. Ewan ko, DJ Rocky, pero parang kakaiba yung naramdaman ko sa tatay ng boyfriend ko. Para bang crush ko siya. Ang pangit mang pakinggan, pero parang nagka-crush ako sa tatay ng boyfriend ko. So, kinuha na namin ang mga gamit namin sa apartment at doon na nga kami nanirahan. Iniisip ko noon na baka magkagulo si Alden at ang tatay niya. Pero mukhang na-miss din naman ni Alden na magkaroon ng tatay. Then one day, nakita ko na lang na nagtatawanan sila sa sala habang nanunood ng isang pelikula. Sabi ko, mabuti naman at magaan na ang pakiramdam ni Alden sa sarili niyang tatay. Because the last time I checked, parang hindi pa siya ganun kabukas sa pakikipag-reconcile sa tatay niya. Marami pa siyang hindi na ibabahagi sa akin tungkol sa relasyon nila ng tatay niya, kung bakit nagkaganon at kung bakit nawala na lang ang tatay niya. At kung bakit siya lumayo. Pero hindi naman magbabago ang pagmamahal ko kay Alden. Nandun pa rin. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. At si Alden naman ay kinakailangang mapadpad sa ibang lugar. Yes, DJ Rocky. Ang sabi, 3 buwan, magkakahiwalay kami ni Alden. Never in my life maiisip ko na magkakahiwalay kami physically. Kasi wala pa nga kaming ilang buwan na mag-on kami, nag-live-in na kami. Tapos biglang maghihiwalay kami sa loob ng 3 buwan. Pero kailangan kayanin. Dahil para naman sa future namin yun. Para makapag-ipon at para makabili na ng bahay. So, wala naman akong choice. Edi go. Magtatrabaho si Alden sa medyo malayong lugar dito sa Pilipinas. Hindi ko nasasabihin kung ano ang profesyon niya dahil baka may makaalam pa na iba, pero ayun, kailangan niyang lumayo para sa future namin at para kahit papaano siguro magpamiss na rin sa akin. So ako ang maiiwan sa bahay at ang tatay niya. Pero sa mga panahong kinakailangan ko ng kausap, wala si Alden. Kaya nga nung nagkaproblema ako sa trabaho, tanging ang tatay lang niya ang nakinig sa akin. In fairness naman, masarap kausap si Tito. Yes, nag-share ako kay Tito ng maraming hinanaing tungkol sa trabaho ko.
Hanggang sa lumipas ang mga araw, hindi ko namamalayan na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Napupuyat na kaming dalawa sa pakikipag-usap lang sa isa't isa. Hanggang sa, ayun, may mga private messages na kami. Kinukumusta niya ako pag nasa trabaho ako. Tinatawagan pag nasa trabaho ako. Then one day, nasa bahay lang ako. Hindi ko na alam kung paano nagsimula at kung paano pumasok sa isip ko. Pero naganap na lang bigla sa amin. Hindi ko alam, DJ Rocky, kung anong pumasok sa isip ko eh. Alam kong may boyfriend ako at ang boyfriend ko ay ang anak niya. Nasundan pa ng nasundan ang pangyayari sa amin yun. Minsan nga'y nag-overnight pa kami sa isang hotel. At aminado ako na masaya ako kapag kasama ko siya. Tinatanong ko nga siya kung wala bang ibang babae o baka naman meron na siyang ibang pamilya na hindi niya lang sinasabi sa anak niya. Pero ang sabi naman niya ay wala. Then weeks later, naramdaman ko na lang na parang may kakaiba sa katawan ko. Umabot ng 2 buwan. Hindi na ako dinatnan ng period ko. Nalaman kong buntis ako. Nang malaman ko yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko lubos maisip na magkakabunga pala ang mga pagkakamali ko. Ang mga tanong na pumasok sa isipan ko ay, paano ko to sasabihin kay Alden? Paano ko aaminin sa tatay nang dinadala ko na siyang ama? Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Babalik na lang ba ako sa pamilya ko? O ipalalaglag ko na lang to? Okay pa naman kami ng boyfriend ko eh. Hindi siya nagkukulang sa akin. At lagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya matapos ang 3 buwan ng pag-aantay ko sa boyfriend ko, ay nadatnan na lang niya ako may kalakihan na ang tiyan. Yes, DJ Rocky. Nakita ako ni Alden na malaki na ang tiyan. Pinaamin niya ako kung sino ang tatay ng dinadala ko. At sinabi ko sa kanya na nabuntis ako ng ibang lalaki. Iyak ako ng iyak. Hindi ko rin sinabi sa tatay ni Alden na sa kanya ang bata. Ang sinabi ko ay ang nakabuntis sa akin ay lalaking hindi ko alam, hindi ko kilala. Nang minsang mag-inuman kami ng mga katrabaho ko. So nilihim ko yun sa sarili ko.
Although nakikita ko sa mukha ng tatay ni Alden na para bang hindi niya matanggap ang eksplenasyon ko. Pero gayon pa man, ayun, si Alden tinanggap ang pagbubuntis ko. At ang kapalit nun ay maikasal ako sa kanya. Ganun yung pagmamahal sa akin ni Alden. Kahit nagkamali ako, nang dahil sa pangungulila ko sa kanya, ay tinanggap niya pa rin ako. Ewan ko, DJ Rocky, pero parang okay na rin yun. Hindi ko alam kung ano yung iba pang bumabagabag sa akin. Kung eto ba yung nararamdaman ko para sa tatay ni Alden? O para kay Alden? Gulong-gulo ako ngayon, DJ Rocky. Magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Ang tanong ko ngayon, itutuloy ko ba ang kasal? Aaminin ko na ba sa tatay ni Alden na siya ang ama? Aamin na ba ako kay Alden? O ililihim ko na lang to habang buhay? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana'y matulungan niyo po ako. Muli, ako si Jenny. At ito ang aking secret vow.